Mabuhay! Welcome to the Comprehensive Pre-Departure Education Program ng OWA o ang dating tinatawag na PIDOS. Paalis ka na ba? Membro ka na nga ba ng OWA? Kompleto na nga ba ang mga papeles mo? Number 1. Work contract na certified by the POEA. Dapat ay may sarili kayong kopya at mag-iwan din ng kopya sa inyong pamilya. Kung mayroon kayong hindi maintindihan sa kontrata, humingi ng tulong sa POEA bago pa man kayo umalis. Number 2, passport na may valid visa o no objection certificate. Number 3, confirmed plane ticket. Number 4, PIDOS CP Debt Certificate. Number 5, e-receipt o overseas employment certificate. Number 6, 1x1 ID pictures. Number 7, photocopy of all papers. Number 8, number of local agency na nag-deploy sa inyo. Number 9, number ng Philippine Embassy kung saang bayan kayo magtatrabaho. Number 10, OWA hotline. Kung kompleto ka na ng lahat, abay ang tanong, anong bansa ba ang destinasyon mo? Middle East ba ka mo? Abay, ito ang mga kailangan yung tandaan kung kayo ay maninirahan o magtatrabaho sa bahaging yon ng mundo. Ang Middle East ay binubuo ng maraming bansa na matatagpuan sa gitna ng Southwestern Asia at Northeastern Africa. Kingdom of Saudi Arabia ang bansang nangunguna sa pinupuntahan ng mga Pinoy sa Middle East nations. Kasunod na ang Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Qatar at Oman. But you can be sure that in most countries in the Middle East, there will always be Filipino workers. Sa Middle East, nag-umpisa ang mga major religions ng mundo, Judaism, Christianity, at Islam. This makes the Middle East one of the most important and historical centers of culture and civilization in the modern world. Mayaman sa kultura at mayaman sa kasaysayan. At mayaman din sa mga opportunities para sa mga overseas Filipino workers. Ngunit bilang isang OFW, paano ka kaya maninirahan sa ibang bansa na napakalaki ng pagkakaiba sa ating kultura at batas? Mahigpit ang mga batas sa Middle East. Kailangan nating sundin ito at igalang. Tandaang mabuti na ipinagbabawal ang mga bagay na ito. Number 1, malalaswang magazines, DVDs o videotapes. Number 2, mga political materials o mga bagay-bagay na may kinalaman sa politika. Number 3, non-Islamic religious materials tulad ng rosaryo at Biblia, lalo na sa Saudi Arabia at Kuwait. Number 4, bawal ang pagpasok ng mga pagkain at inuming bawal tulad ng alak or baboy. Number 5, ang paggamit o pagpasok ng iligal na droga. In fact, ang mahuhuli ay hinahatulan ng pagkabilanggo o kamatayan. Kaya wag na wag niyong gagawin ang tumanggap na makikipadala ng bag o maleta ng ibang tao sa airport. Kahit saang bayan tayo pumunta, ang relihiyon ng iba ay dapat nating irespeto. Tulad sa Middle East, kailangan iwasan ang mga sumusunod. Number 1, paglakad sa harap ng nagdarasal. Number 2, pagtapak sa praying carpet ng mga nagdarasal. Number 3, pag-iingay o pagpapatugtog ng musika habang sila ay nagdarasal. Number 4, pati na rin ang pag-uusap habang sila ay nagdarasal o nagbabasa ng Quran. Sa panahon ng Ramadan, ipinagbabawal ang eating, drinking, and smoking during the daytime. Dito sa Arabian Peninsula ay halos disyerto lang ang makikita. At tulad nga ng naririnig ninyo, mainit dito. Pero ang nakakagulat, sa winter season, lumalamig ang panahon kahit na walang snow. Kaya't habang nasa Middle East, mainam na gayahin ang pananamit ng mga tao, gaya ng pagsusuot ng abaya. Lalo na sa Kingdom of Saudi Arabia. Lalo na sa mga babae, konserbatibong pananamit ang kinakailangan na halos walang nakikita sa mga parte ng katawan. Arabic ang pangunahing wika dito. Ngunit marami na rin ang nagsasalita at nakakaintindi ng basic English. Maaari nyo silang tawaging Sir, o Miss, o Madam at igagalang din kayo. Iwasan ang paggamit ng mga sumusunod. Number 1, pagtawag sa pangalan nila. Number 2,
paggamit ng mga salitang hey, o you, o arabo. Number 3, at huwag ituturo ng daliri ang kaharap habang kinakausap. Sa trabaho naman, meron ding mga tuntunin na dapat tandaan. Number 1, siguruhin kayo ay may work visa upang makapagtrabaho. Number 2, maging on time lagi sa trabaho. Number 3, sundin ang mga health and safety requirements. Number 4, tiyaking valid ang iyong dahilan at excuse kung ikaw ay di makakapasok sa trabaho. Number 5, sa labas man o loob ng workplace, huwag uunahan o mauuna sa paglalakad ang iyong employer. Number 6, siguruhin may exit visa din kayo na may lagda ng inyong employer upang makabalik dito sa Pilipinas. At importanteng habang nasaan mang bahagi ka ng Middle East, always have your ICAMA or National Identification Card with you wherever you go. Sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas mula sa Middle East, meron kayong mga paraan at siguradong mga pwedeng puntahan. There are banks and also remittance centers that will help facilitate money transfers. Homesickness ang isa sa mga kalaban ng mga OFW. Pero dito sa Middle East, may mga radio programs, magazines, at newspapers na devoted sa inyo. And there are many Filipino organizations and communities that will make you feel right at home wherever you are. Maaari ding magpunta sa OWA Polo at makilahok sa kanilang livelihood and skills upgrading activities na isinasagawa para sa inyo. At kapag nagka-problema kayo, pwede niyong tawagan ang local agency na nagpadala sa inyo or pwede ring tumawag sa OWA hotline. Dahil malayo sa pamilya, talagang nakakainip at nakakalungkot ang magtrabaho sa ibang bansa. Pero ngayon, may paraan na para makatawag at makatext sa Pilipinas. Kaya bago kayo umalis, bumili na ng SIM card na sadyang para sa mga OFW. Na makakamura ka na, madali ka pang makakakonekta sa mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas. Ang OFW Family Pack may 3 SIMs na. May OFW SIM para sa nag-a-abroad at may 2 family SIMs pa. Sa Globe's worldwide services, palagi ng buo ang pamilya. Oh, ready ka na bang umalis? Ang OWA ay nandito para protektahan ka at bigyan ng suporta. Tandaan nyo lang, komunikasyon ang pinakamahalagang pabaon sa inyo ng OWA. Ang inyong pagbibigay halaga at partisipasyon sa seminar na para sa kapakanan ng inyong pagtatrabaho sa abroad, yan ang ugnayan na dapat nating pangalagaan. Tagumpay ang hangad ng OWA na maging bunga ng inyong pagpapakasakit. Tagumpay na inyong malalasap sa piling ng inyong pamilya sa inyong pag-uwi. Hanggang sa inyong pagbabalik, mabuhay kayong lahat!